Hello guys, kumusta? Di natin maiiwasan maka-encounter ng issue sa Starlink. Pwedeng related sa speed or no internet at all. Pwede ding related sa pagbayad ng monthly bill. O di kaya ay related sa Starlink account access. For sure, isa sa mga issue dito ay na-encounter muna. O di kaya, yung iba dito hindi mo pa na-experience. Magandang malaman muna ito para alam muna agad ang fixes o solution. Naglista ako ng Starlink Gen 3 Top 15 Common Issues and Fixes. Itong mga solution dito pwede ding applicable sa Starlink Gen 2 at Starlink Mini. Tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Masingit ko lang. Shoutout pala sa mga supporters na nag-click ng join button. Gayon din sa mga subscribers ng ating channel at mga commenters. Comment lang po kayo. Subukan kong sagutin mga question nyo related sa Starlink. Una sa list natin ay ang Starlink Unreachable. Main cause ng issue niyan is hindi ka nakakonect sa Starlink router Wi-Fi. Then nag-open ka ng Starlink mobile app. Normal na error message yun. Need mo lang gawin is mag-connect ka sa Starlink Wi-Fi mo. Then reopen mo lang ang Starlink mobile app. If hindi mo makita ang Starlink Wi-Fi name or SSID, make sure na may light indicator ang Starlink router mo. Simple solution. Unplug then plug mo lang ulit sa power source, then connect sa Starlink Wi-Fi. Next naman ang Starlink offline, possible causes, stowed, na set to sleep ang dish, damaged cable, not properly plugged cable wires under dish or in the router. If naka-Starlink Gen 2 ka, high chance. Naka-stow yan at may nang trip sa Starlink mo. Punta ka lang sa settings, then slide mo lang ito if naka-stow para ma-unstow. If gusto mo secured ang Starlink mo, lalo na if gamit mo sa piso Wi-Fi or may ibang taong nakakonect sa network mo, need mo ng Mikrotik Hex with filtering. Isa kasi sa features nito ay na-prevent niya ang authorized access sa Starlink mo para hindi ma-stow. Maliban dun ito pang ang ibang filtering niya. Kasama na din ang anti-torrenting. If interested ka, message nyo lang ako sa FB Messenger. Possible din may nag-set ng sleep. Punta ka lang sa settings para i-off ito. Ang worst case dyan, baka sira mismo ang cable or may cut. Pwede mo siya i-check if wala namang visible cut. Pwede mo itong i-report sa Starlink support lalo na if under pa siya ng 1-year warranty. Papadalhan ka nila ng replacement for free. Pero double check muna din. Baka naman, luwag lang ang pagkasaksak sa may ilalim ng dish or nahila siya. Remove mo lang then sakasak mo ulit. Hopefully na-resolve na ang issue nyo related sa Starlink offline issue. Next naman itong error message na Starlink poor cable connection. Itong error na ito mismong Starlink system ang nakadetect na may problem sa cable. Kaya mag-direct report na kayo sa Starlink support lalo na if under pa siya ng 1-year warranty. If hindi na under ng warranty, pwede po kayo bumili ng cable wire sa Starlink shop. Ito po yung link din. Andito din ang iba pang accessories na pwedeng mabili. Itong next error message, another cause din ito pag walang internet ang Starlink. Starlink restricted or no active subscription. Ang cost nito, simple lang. Possible nakalimutan nyo bayaran ng bill. Need nyo lang po bayaran ng bill. Babalik na agad ang internet nyan. Baka naman, nag-pause kayo, nag-service or nag-cancel service kayo. Ito ang error message niya. Starlink service paused. Need nyo lang i-resume ang service. Punta lang kayo sa manage page, then resume service. Dito din pwede kayo mag-change service plan. Next naman ang issue na ito ay related sa billing. Starlink payment issue when paying or updating card information. Error message shows, please contact your bank to authorize payment or use an alternate payment method. Ang solution lang dyan ay itry ang ibang card details. Ang suggested ko, Maya virtual card.
Tried and tested ko na kasi yan. From Starlink order at Starlink activation. If na-encounter muna pa din ang issue na yan, nag-process din po ako ng Starlink monthly billing. Message nyo lang ako sa FB Messenger ko. Ito po ang FB profile ko, may blue badge. Napapansin ko po pala sa YouTube Analytics ng ating channel, madami tayong silent viewers. Thanks po sa panunood. Pero super thanks po sa inyo lalo pag nag-hit kayo ng subscribe button. Baka naman po. Thank you very much. May mga subscribers at followers tayo na naka-encounter ng ganitong issue. Masasabi ko itong isang major issue. Kasi totally wala kang internet. Ito ang error message. Starlink unplugged or rebooting. Dalawa lang ang possible cause nito. Possible may problem sa cable wire or sa dish mismo. Pwede mo siya i-check, baka may visible cut if wala naman. Pwede mo itong i-report sa Starlink support lalo na if under pa siya ng 1-year warranty. Papadalhan ka nila ng replacement for free. Pero double check muna din. Baka naman luwag lang ang pagkasaksak sa may ilalim ng dish or nahila siya. Remove mo lang then saksak mo ulit. Hopefully na-resolve na ang issue. If hindi pa din, wait nyo na lang yung replacement from Starlink support. Example, natanggap nyo na ang cable replacement. Pwede nyo na po subukan palitan at i-test. If ganun pa din, report nyo na po sa support ulit. Next nyan, papadalhan kayo ng new Starlink replacement. Then, request kayo 1-month internet credits in case di kayo binigyan. For sure, resolved na po yan sa new Starlink replacement. Ang next naman natin na issue ay Starlink Wi-Fi not configured. Nangyayari ito pag nag-reset ang Starlink router nyo. Nawala ang Wi-Fi password at bumalik sa default Wi-Fi name. Ang cause nito ay power interruption or brownout or unstable power voltage supply. Ang simpleng solution, click nyo muna itong configure. Para mag-set ng new Wi-Fi name or SSID, then next ang Wi-Fi password. Para naman sa long-term solution, pwede kayo maglagay ng power supply or UPS. Ito po ang sample, yung links nasa description. Ito ang madalas issue ng Starlink Gen 3. Starlink misaligned or tilt is incorrect. Madali lang po i-fix yan. Follow nyo lang po yung guide ko dito sa previous content ko. Ito po yung thumbnail. Na-discuss ko din dito ang mga ways para iwas lag or less latency habang naglalaro ng online games. If ang error message naman ay Starlink obstructed, need nyo po ilipat ng pwesto ang Starlink nyo para hindi obstructed. Ito po yung tamang guide paano mag-scan ng obstruction. Hindi nyo ma-hit yung 100 to 200 Mbps. So, ang solusyon lang doon, i-check nyo yung location nyo, yung area nyo. Kung saan nakatutok yung inyong Starlink. Bali, ito yung example sa area namin. Medyo maraming puno. Pero need natin ayusin yung pagka-setup sa pamamagitan ng Starlink app. So, need nating check yung obstruction. Need nating i-scan. Hindi nyo lang yung sa una. Then, ito. Scan the entire sky. Yun lang. And so, ito. May arrow naman. Kailangan nyo lang itutok. So, ito yung area namin. Makikita nyo, may parang obstruction na dahon ng puno. Ayun. Ito pa yung isa. So, may obstruction siya. Then, kailangan lang natin i-100%. Yan. Okay naman doon sa taas na part. Pero, after nung adjustment ko, in-adjust ko yung position ng aking Starlink. So, naging ganito siya yung speed niya. Naging 190. Once, okay na ang alignment at wala ng obstruction. Sure ako na malakas na ang speed ng internet nyo at less latency na. Lalo na if mahilig kayo maglaro ng online games. Less lag yan for sure. Ang next naman ay ang Starlink unexpected location. Ang cause naman ng issue na ito pag mali ang service address na nakaset or nag-change ng service plan from roam to residential. Madali lang po itong i-fix. Check nyo lang yung detailed guide ko sa previous content ko. Ito po yung thumbnail. Yung link din po nasa description. Next issue, Starlink not on account. Possible cause. New Starlink activated to the phone with existing account. Then you are trying to update setting like Wi-Fi name and password.
Need nyo lang po i-login yung account na ginamit pag-order or pag-activate ng Starlink. Click nyo lang po itong user icon sa top right. Itong next issue naman related sa pag-activate ng Starlink. Starlink device already assigned. Ang meaning lang nito, may existing account po ang Starlink nyo. No need nang i-activate pa. Pero if nabili nyo sa ibang tao ang Starlink nyo, ask nyo po sa pinagbilhan nyo ang email at password. O mas okay, ipatransfer nyo sa mismong email at mobile number ang Starlink. Tinatawag itong transfer ownership. Para direct na sa name, email at mobile number nyo ang Starlink account. Note, dapat aware kayo na mawawala na ang warranty pag nag-transfer ownership. Para sure kayo na may 1-year warranty, kayo na mismo mag-order sa Starlink website or Lazada. Yung link po nasa description. If no idea kayo mag-order or mag-activate ng Starlink para direct sa name at email nyo, message nyo lang ako sa FB Messenger ko. Ito po ang FB profile ko, may blue badge. Pag ganito naman ang error message pag nag-login kayo sa Starlink mobile app or website, Starlink user disabled. Need nyo na po i-report ito sa Starlink support via Typeform. Ito ang hitsura ng Starlink Typeform page. Direct po yan masend sa Starlink support. Yung link po nasa description. Same case po sa issue na Starlink email not found. Need nyo po i-report ito sa Starlink support via Typeform. Meron ding ibang cases na hindi makareceive ng passcode both email at mobile number. Same process lang po. Need nyo po i-report ito sa Starlink support via Typeform. Then, may ibang cases din sa pag-activate naman ng Starlink. Hindi sila naka-receive ng email confirmation na activated na ang Starlink. No email notification to set Starlink account password. Simple lang po ang solution ko dyan. Try to forgot password using email and mobile number. Ito po yung page. Nilagay ko na din sa description ang link. If may natanggap na kayong email na set password from Starlink, congrats, success yan. Makakalogin na po kayo sa Starlink account nyo. If wala pa din, no choice kayo kundi mag-report sa Starlink support via Typeform. Check nyo na lang po sa description yung link. Then another error message na normal na nangyayari pag nag-transfer kayo ng Starlink or kaka-order nyo lang. There is no Starlink devices associated yet. If first time nyo mag-order online direct sa Starlink website, normal po yan. Wait nyo na lang mag-preparing for shipment ang order nyo. Then mag-email yan ng estimated delivery date. Pag may estimated delivery date na, automatic nang lalabas yung Starlink serial number or kit number nyo dyan. If transfer Starlink ownership naman ang action nyo, meaning yan wala na po sa account nyo ang Starlink. Ready for activation na siya as new account or pwedeng emerge sa existing account. Ginagawa yan pag gusto mong ibigay or ibenta sa ibang tao ang Starlink hardware mo. May guide ako sa tamang pang-transfer. Check nyo na lang po sa previous content ko. Ito yung thumbnail. Na-add ko na din po sa description yung link ng video tutorial. Then under sa status ng inyong Starlink, minsan makikita mo ang word na heating. Starlink is heating because naka-on or enable ang snow melt features under settings. Pwede mo lang yan iset to automatic or preheat if nasa country ka na may snow. Dahil ang Pinas ay tropical country. Set to off nyo lang po para din makatipid din kayo sa kuryente. Congrats po sa mga natulungan ng content ko na ito. Palike naman po ng video. Comment lang din po kayo if may new issue kayong na-encounter. At wala dito sa content ko, try po natin i-resolved. Or message nyo lang ako sa FB Messenger ko if mag-send kayo ng screenshot. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.